Umabot na sa 1,162 kilometrong farm-to-market roads ang nakumpleto simula nang umupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Malaking tulong yan para mas mapadali ang pagbiyahe ng mga produkto sa merkado. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. prioridad at binibigyang pansin. Patunay dyan ang pagtatayo ng mga farm-to-market road. Ito ang mga kalsada na nagdurugtong sa mga sakahan patungo sa mga palengke. Simula nang umupo si Pangulong Marcos, daan-daang tulay na ang natapos. Umaabot naman sa 1,162 kilometrong farm-to-market road na ang nakumpleto. Halos katumbas yan ang haba ng daan mula Metro Manila hanggang Apari. Idagdag pa ang biyahe mula NCR patungo ng Sorsogon. Kabilang sa mga naipatayo ng Marcos administration ang mga farm-to-market roads sa Northern Mindanao na binisita ng Presidente. Kabilang dito ang Mapulog-Tuburan Farm-to-Market Road at saka Arch Bridge na nakakahalagang halos 71 milyong piso. Isang proyektong magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong rehiyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometrong farm-to-market road at mga tulay na tinatayang nasa 105 linyang metro. Napakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang mga farm-to-market road? Sa tulong kasi nito, napadadali ang biyahe ng mga produkto. Ibig sabihin, mas sariwang nakararating ang mga pagkain sa mga consumer. Pinabababa rin nito ang gasto sa transportasyon na makababawas sa presyo ng mga produkto. If we can reduce the travel time, it will definitely also reduce the fuel consumption. And it will benefit all travelers and also those that will transport. Sa pamamagitan din ng mga kalsada at tulay, umuusbong ang mga oportunidad sa mga komunidad, gaya ng negosyo, trabaho, at mas madaling akses sa mga serbisyo. Tinututukan din ni Pangulong Marcos ang paghahatid ng makinarya at kagamitang pagsaka. Higit kumulang 50,000 farm equipment at mga pasilidad na ang natanggap ng mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka. Halimbawa dyan ang mga makinang makapagpapatuyo sa palay na ipinamahagi ng Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. Layo nitong maiwasan ang pagkabulok ng mga palay habang pinagaganda ang kalidad upang maibenta ng mga magsasaka sa disenteng halaga. Focus din ng administrasyon ng pagtatayo ng cold storage facilities, gaya ng ginagawa sa Alcala, Pangasinan. Imbakan ito ng mga pagkain para maitabi ang sobra-sobrang supply at mailabas sa panahon na kinakailangan ng mga consumer. Lahat ng ito ay may isa lamang layunin. Tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.